Sa bawat sulok ng liblib na baryo ng San Isidro, ang hangin ay tila humihimik ng isang sinaunang awit. Ito ang gabing pinakahihintay ng lahat, ang kasagsagan ng taunang piyesta. Ang amoy ng gabulaklak na sampagita at natutunaw na kandila ay humahalo sa samyong gapakaing inihahanda sa bawat tahanan. Ang mga banderitas na may iba't ibang kulay ay sumasayaw sa ihip ng hangin at ang malakas na tuktugin mula sa plaza ay nagaanyaya sa lahat na magdiwang. Ngunit sa likod ng masayang ingay at makukulay na palamuti, may galihim na bulong na tanging ang mga matatanda lamang ang nakakaalam. Makwento nga madayong naglaho na parang bula sa gitna ng kasayahan, mabisitang hindi na muling natakpuan, may isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento sa mga bata upang hindi sila magpagalagala. Ang alamat ng isang bahay na lumilitaw lamang sa mga gabing tulad nito, isang bahay na laging gutom. Tinatawag nila itong ang bahay na kumakain ng bisita. Para kay Elara, isang dalagang lumaki sa siyudad, ang nakwentong ito ay pawang nga pampalipas oras lamang. Ang ingay ng piyesta ay musika sa kanyang pandinig, isang pagtakas mula sa nakakabagot na buhay sa Maynila. Ngunit para sa kanyang kuya na si Marco, ang bawat anino sa San Isidro ay isang potensyal na panganib. Elara, makinig ka, sabi ni Marco sa nangingini na boses habang mahigpit na hawa ang braso ng kapatid. Huwag na huwag kang alis sa tabi ko, naiintindihan mo ba? Hindi ito biro. Ang matao dito, sineseryoso nila ang kwento tungkol sa nawawalang bahay. Ayokong maging isa kasama kwentong iyon, ngunit si Elara ay napabuntong hininga lamang. Isang halatang pakayamot ang gumuhit sa kanyang muka. Kuya, naman, pang-10 beses mo na yatang sinabi, yan mula pa kaninang umaga. Hindi na ako bata. Gusto ko lang libutin ang lugar. Mag-enjoy. Huwag mo akong ikulong sa mga pamahiin mo. Ang kanilang pagtatalo ay natigil nang dumating ang magkaibigan ni Marco. Malalaking halatang sabi na sa kasiyahan. Marco pare, tara na. Naghihintay na sila sa atin doon sa pribadong salu-salo sa dulo ng baryo. Masaya yon, sabi ngang isa, sabay sulyap kay Elara. Huwag mo nang isama yung kapatid mo, baka mainip lang yon doon. Ngumiti si Marco at tumango. Sige, Elara, dito ka lang. Huwag kang alis, babalikan kita. Sa paglisan ng kanyang kuya at mga kaibigan nito, naiwan si Elara na may kumukulong damdamin ng inis at pakaiwan. Pribadong salu-salo, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang papalayong likod ni Marco. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip, isang mapanghamong ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Hindi siya papayak na ituring na parang bata. Susundan niya sila. Ipapakita niya sa kanyang kuya na kaya niyang alagaan ang sarili. Sa desisyong iyon, hindi niya alam na ang ngapaan niya ay nagsisimula ng humakbang patungo sa landas na matagal nang hinihintay ng nakangangang bibig ng sinaunang kasamaan. Sinubukan ni Elara na panatilihing tanaw ang buho ni Marco na naglalaro sa ilaw nga bombilya. Ngunit ang dagat ng mataw sa plaza ay tila may sariling agos na humihila sa kanya papalayo. Ang malakas na tuktugin ngang banda ay dumadagundong sa kanyang dibdib at ang halahakan at sigawan ng manakakasiyahang tao ay lumilikang isang pader ng ingay na mahirap lampasan. Bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa mga siksikang katawan, mga balikat na bumabangga sa kanya, at makamay na humahawi sa kanyang daan. Saglit siyang napapikit at sa pagmulat niya, ang pamilyar na likod ng kanyang kuya ay naglaho na. Isang alon ng pangamba ang biglang rumagasa sa kanya. Marco! Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon lamang ingayng piyesta. Nagsimula siyang maglakat ng mas mabilis. Ang puso niya ay kumakabok. Ang nga matay ligaw na naghahanap. Sa kanyang pagmamadali, lumikos siya sa isang makitit na eskinita sa pagitan ng dalawang tindahan. Sa pakaakalang isa itong shortcut pabalik sa lugar kung saan niya huling nakita ang grupo. Ngunit ang eskinita ay hindi pamilyar. Ang nga bahay dito ay mas luma at ang mailaw ay mas kaunti. Ang ingay ng piyesta ay unti-unting humina sa kanyang likuran na parang isang malayong ala-alang binuburang ang katahimikan. Napalitan itong huningang nga kuliglik at ng marahang pagaspas ngang magdahon. Ang daan ng semento ay naging isang landas na yari sa lupa, basa-basa at malambot sa ilalim ng kanyang ngapa. Isang makapal at malamig na hamog ang biglang gumapang mula sa kung saan bumabalot sa paligid at nilalamon ang landas sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang pagtayo ng nga balahibo sa kanyang batok. Tila napunta siya sa ibang mundo,
Isang lugar na hindi nararating ng kasayahan ng piyesta. Naisipan niyang bumalik, ngunit nang lumingon siya, ang daan ng kanyang pinanggalingan ay isa na ring pader ng puting hamog. Wala siyang makita kundi ang naanino ng mapuno na tila mahigantang nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Nagsimulang manlamig ang kanyang makamay, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa takot na nagsisimulang kumalat sa kanyang sistema. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan at lumalaking takot, may naamoy siya. Sa una ay mahina lamang, isang pahiwatik. Ngunit habang tumatagal ay lalo itong tumitindi. Isang hindi mapantayang bango, amoy ngang bagong lutong adobo, ang perpektong timplang suka, toyo, bawang at dahon ng laurel. Kasabay nito ang samyong ng balat ng lechon na pumuputok sa init. Ang usok nito'y ng akit. Ang amoy ay isang pangako ng init, pagkain, at kaligtasan sa gitnang malamig at nakakatakot na gabi para sa isang taong gutom at naliligaw. Ang amoy na iyon ay isang sirena na humihimok sa kanya na lumapit. Nakalimutan niya ang kanyang takot. Ang kanyang mga paay kusa nang nagsimulang humakbang. Sinusundan ang pinanggagalingang ng makapangyarihang bango. Bawat hakbang ay maingat. Ang kanyang mga mata ay pilit na tinatagos ang makapal na hamog hanggang sa mula sa kaputian, unti-unting nabuo ang isang imahe, isang malaking bahay. Gawa ito sa matitigas na kahoy, may tim sa katandaan, at may disenyong Espanyol na matagal nang hindi uso. Ang mabintana nito ay gawa sa kapis, kumikinang ng bahagya sa liwanag na nagmumula sa loob. May isang mainit at dilaw na ilaw sa mga bintana. Isang liwanag na tila nagsasabing, "Tuloy ka, ligtas ka rito." Ang bahay ay nakatayo ng mag-isa sa gitna ng kawalan, na parabang isang islang biglang sumulpot sa gitna ng dagat ng hamog. Huminto si Elara, nakalinlangan. Ang bahay ay maganda sa isang malungkot at makalumang paraan, ngunit mayroon itong aurang hindi niya may paliwanag. Nang akma na siyang hahakbang palapit, napansin niya ang isang anino sa tabingang isang malaking puno ng akasya malapit sa tarangkahan. Naporong siya. Ang anino ay gumalaw at nakita niya na isa pala itong batang lalaki. Marahil ay mga 10 taong gulang lamang. Nakatago ito sa likod ng puno, sumisilip sa malaking bahay. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, nagulat ito at tila atras na sana. "Sino ka?" Mahinang tanong ni Elara. Napatingin sa kanya ang bata. Ang mamata nito ay malaki at bilog, punong paingat. Payat ito at nakasuot ng malumang damit. "Ako si Lito," sagot niya. Ang boses ay halos pabulong. "Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na?" "Naligaw ako." Pag-amin ni Elara, "Sinusundan ko ang kuya ko, tapos nawala ako. Namoy ko yung pagkain kaya ako napatpad dito." "Ikaw? Bakit ka nandito? Taga rito ka ba?" Umiling ang bata at muling sumulyap sa bahay na may halong takot at pagkamangha. "Hindi. Sabi nga lola ko, huwag daw lalapit sa mabahay na hindi kilala. Lalo na pakpiesta." "Bakit naman?" tanong ni Elara habang muling nalalanghap ang napakasarap na amoy ng pagkain. Kumalam na ang kanyang sikmura. May makwento, sabi ni Lito, tungkol sa bahay na ito, na lumilitaw lang daw ito kapag may magadayong naliligaw. Natawa ng bahagya si Elara. Pilit na iwinawak siyang takot. "Ano ka ba? Kwentong pambata lang yan. Piyesta ngayon. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng bahay ay bukas para sa mabisita. Tradisyon yan. Di ba? Tiknan mo, may ilaw sa loob. Siguradong may handaan. Gutom na talaga ako." Tinitigan siya ni Lito. Tila sinusuri kong nagsasabi siya ng totoo. Nakita ng bata ang pagod at gutom sa mukha ni Elara. Muli siyang tumingin sa bahay. Ang amoy ay tila mas lalong naging matingkat. Isang hindi matanggihang paanyaya. "Hindi ko alam," sabi ni Lito. Ang boses ay puno ng pag-alinlangan. "Masama ang kutob ko." "Sige na," pangungumbinsi ni Elara. "Ano bang masamang mangyayari kung makikikain lang tayo? Sandali lang naman. Pagkatapos, magpapatulong tayong maganap sa kuya ko. Mas mabuti nang may kasama tayo kaysa mag-isa dito sa dilim. Hindi ba?" Ang lohika sa sinabi ni Elara, kasama na ang pangako ng masarap at mainit na pagkain, ay nagsimulang sirain ang pader ng takot ni Lito. Tumango siya ng dahan-dahan. "Sige," sabi niya.
Pero, mag-ingat tayo, makasama silang, lumakat palapit sa malaking tarangkahan na gawa sa bakal. Hindi ito nakalok. Tinulak nila ito ng marahan at ito'y bumukas na may kasamang mahinang langit-ngit. Habang tinatahak nila ang daan ng bato patungo sa malaking pinto na gawa sa kahoy na nara, ang amoy ng adobo at lechon ay mas lalo pang tumindi. Bumabalot sa kanila na parang isang mainit na yakap. Itinaas ni Elara ang kanyang kamay upang kumatok. Hindi alintana ang pakiramdam na para silang dalawang langgam na kusanglup na naglalakad papasok sa bibig ng isang gagamba. Sa likod nila, ang hamok ay mas lalong kumapal. Tuluyan ng isinasara ang anumang daan pabalik sa maliwanag at maingay na mundo ng piyesta. Bago pa man dumampi ang madaliri ni Elara sa makapal at antigong kahoy ng pinto. Ito ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang tunok na tila hinihintay na talaga ang kanilang pagdating. Sa bungat nito ay nakatayo ang isang matandang babae, ang personifikasyon ng isang mapagmahal na lola. Ang kanyang mukha ay isang mapaang panahon. Puno ng guhit na nagsasalaysayng maraming taon. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagnining sa isang kakaibang kabaitan. Nakasuot siya ang isang lumang ngunit malinis na bestida. At ang kanyang puting buhok ay mayos na nakapusot. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Tuloy kayo, mga apo, sabi niya. Ang boses ay malambing at punong init na kayang pawiin ang anumang pag-alinlangan. Kanina pa namin kayo hinihintay. Hali kayo, huwag kayong mahiya. Nakatinginan sina Elara at Lito. Ang salitang hinihintay ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elara. Ngunit iwinaksi niya ito. Marahil ay salamang itong paraan ng pagsasalita ng matanda. Pumasok sila at agad silang sinalubong ng nakabubusok na init mula sa loob. Isang malaking kaibahan sa malamig na hamok sa labas. Ang sala ay malawak, mas malawak pa kaysa sa inaakala nila. Ang mga muebles ay gawa sa maitim at makintab na kahoy. Madisenyo mula pa sa panahon ng mga Kastila. May isang malaking aparador na punong nga porselana at sa dingding ay nakasabit ang ngalarawang kupas ng panahon. Sa gitna ng lahat ay isang mahabang hapakainan na gawa sa nara. At sa ibabaw nito ay isang pistang sadyang nakagugutom tingnan. Mayroong malalaking bandehadong kanin, isang buong lechon na mamula-mula ang balat, malalaking mangkok ng dinuguan, kaldereta, at marami pang iba. Ngunit habang nililibot ni Elara ang kanyang paningin, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. May kakaiba, tahimik, sobrang tahimik. Mayroong marahil 20 bisita sa loop. Lahat ay nakaupo ng maayos sa paligid ng lamesa at kumakain, pero walang sinuman ang nag-usap. Walang tawanan, walang kwentuhan, walang kahit anong tunok maliban sa sabay-sabay na kalansing ng makutsara at tinidor na tumatama sa mga pinggan. Pinakmasdan niya ang bisita. Nakabihis sila para sa isang piyesta. Ngunit ang kanilang makilos ay mabagal, paulit-ulit at tila de makina. Sumusubo, ngumunguya, lumulunok. Walang pagbabago. Ang kanilang mamukha ay blanko at ang kanilang mamata ay walang emosyon. Nakatitik lamang sa pakaing nasa kanilang harapan. Hindi man lang sila lumingon o nakpakita ng anumang. Pagtataka nang sila ay pumasok. Para silang nga manikan na pinapakilos ng isang hindi nakikitang kamay. Naku! Pasensya na po. Lola, sabi ni Elara, pilit na ngumingiti upang itago ang kanyang pakalito. Hindi po namin intensyon na mang-abala. Naligaw lang po kami at naamoy namin ang masarap na luto ninyo. Tumawa ng mahina ang matanda, isang tunok na dapat sanay nakakagaan ng loop ngunit sa halip ay nakdulot ng kakaibang kaba kay Elara. Walang anuman iyon, iha. Ang pangalan ko ay Elvira. At sa gabing itong piyesta, lahat ng naliligaw ay malugot na tinatanggap sa aking tahanan. Ang bahay ko ay bahay ninyo. Hali kayo, doon kayo, maupo sa kabisra. Itinuro ni Lola Elvira ang 2 bakanteng upuan sa dulo ng lamesa. Habang naglalakat sila, naramdaman ni Elara ang matangam matahimik na bisita. Kahit hindi sila lumilingon, tila nararamdaman niya ang kanilang tingin. Si Lito naman ay halos dumikit na sa kanyang tagiliran. Ang malilit nitong kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Tianida, tawag ni Lola Elvira. Mula sa isang madilim na sulok malapit sa kusina, lumabas ang isa pang babae. Mas bata siya kay Lola Elvira. Marahil ay nasa 50 anyos
at ang kanyang mukha ay may bakas ng kalungkutan. Nakayuko lamang siya at hindi tumitingin ng diretso sa kanila. Ikuha mo nga plato ang ating nga bagong bisita. Walang imik na sumunod si Tianida. Ang kanyang makilos ay mabagal din at tila walang buhay. Kumuha siya na 2 malinis na plato at inilapak ito sa harapan ni Elara at Lito. Nang magtama ang kanilang mangga kamay sa pag-abot ng plato, naramdaman ni Elara kung gaano kalami ang balat ni Tianida. Malami na parang yelo. Umupo sila at agad na pinaksilbihan ni Lola Elvira. Heto, iha, tikman mo itong kaldereta ko. At ikaw naman, iho, sabi niya kay Lito, alam kong paborito ng mabata ang pritong manok. Pinuno niya ang kanilang maplato na parabang takot siyang hindi sila mabubusok. Sinubukan ni Elara na maging magalang. Kumuha siyang kaunting kanin at isang maliit na pirasong lechon. Sa unang subo, nagulat siya. Ang pagkain ay toto at napakasarap. Ang balat ng lechon ay malutong at ang laman ay malambot. Ngunit habang siya ay kumakain, hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakmamasit sa kanya, na ang bawat subo niya ay sinusubaybayan. Tumingin siya kay Lito, halos hindi ginagalaw ng bata ang pagkain nito. Nakatitig lamang ito sa kanyang plato, ang mukha ay maputla sa ilalim ng dilaw na ilaw ng lampara. Bakit hindi ka kumakain, iho? Tanong ni Lola Elvira. Ang boses ay biglang nawalan ng kaunting init. Hindi ka ba nagugutom? Mabilis na umiling si Lito. Busog pa po ako. Isang kagat lang para sa akin, pagpupumilit ng matanda. Ang kanyang ngiti ay hindi na umaabot sa kanyang nga mata. Sa takot, kumuha si Lito ng isang maliit na piraso ng manok at isinubo ito. Pinanot siya ni Lola Elvira hanggang sa malunok niya ito bago muling umiti ng malapad. Mabuti, sabi nito. Kailangan ninyong magpalakas. Mahaba pa ang gabi. Matapos ang ilang sandali, habang pilit na niluluno ni Elara ang kanyang pagkain, tumayo si Lola Elvira. Sandali lamang, sabi niya na may kumikinang na pananabik sa kanyang mata. Dahil kayo ay mga espesyal na bisita, mayroon akong espesyal na handa para sa inyo. Ito ang aming sabong maligayang pagdating. Isang lihim na resipe na ipinamana pa sa akin ng aking lola. Tanging ang pinakamahalagang bisita lamang ang nakakatikim nito. Pumasok siya sa madilim na kusina at pagbalik niya ay may dala na siyang 2 maliliit na palayok na umasopa. Maingat niyang ibinabaang nga ito sa harapan ni Elara at Lito. Ang sabo ay kulay itim, malapot at may kakaibang amoy. Hindi ito mabango tulad ng ibang pagkain. Mayroon itong bahit ng amoy ng lupa at isang bagay na matamis ngunit nakasusuklam. Sige na, tikman ninyo habang mainit pa, sabi ni Lola Elvira. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa kanila. Sa sandaling iyon, isang bagay na mas nakakakilabot ang nangyari. Ang sabay-sabay na kalansing ng mga kubyertos ay biglang tumigil. Ang lahat ng mga bisita sa lamesa, sa unang pagkakataon, ay itinigil ang kanilang pagkain. Dahan-dahan, na parang mamanyikang sabay-sabay na inikot ang ulo, lahat sila ay napatingin kina Elara at Lito. Ang kanilang mablangkong mata ay nakatitik sa 2 mangkok ng itim na sabaw, naghihintay. Isang hindi may paliwanag na anunsyong panganib. Ang buong bahay ay naghihintay sa kanila na humigop sa unang kutsara. Ang kutsara ay nanginginig sa kamay ni Elara. Ang bigat nito ay tila nadagdagan ng 10 beses. Ang matiti mula sa lahat ng sulok ng hapakainan ay parang isang pisikal na bagay na pumipiga sa hangin mula sa kanyang mabaga. Ang katahimikan ay hindi napayapa. Ito'y isang paghihintay, isang pag-asam na nakakabali. Kailangan niyang sumubo. Kailangan niyang basagin ang katahimikang. Ito bago siya ang mabasak nito. Sa isang pilit na ngiti na hindi man lang umabot, sa kanyang mamata itinaas niya ang kutsara at dahan-dahang isinawsaw sa maitim at malapot na sabaw. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, may tumama sa dulo ng kanyang kutsara, isang bagay na maliit at matigas. Iniangat niya ito ng bahagya. Iniisip na baka isa lamang itong piraso ng luya o buto ng gulay na hindi naalis sa paghahanda. Hinawi niya ang itim na sabaw gamit ang kutsara upang masuri itong mabuti sa ilalim ng madilaw na liwanag ng para. At doon, sa ibabaw ng kumikinang na metal, nakita niya ang hugis nito. Hindi ito buto. Ito ay may perpektong kurba mamuti-muti.
At may bahit ng kulay rosa sa dulo. Isang kuko, isang kumpletong kuko ng tao. Ang kanyang pahinga ay biglang naipit sa kanyang lalamunan. Ang masarap na amoy ngang pakain na kanina'y gumugutom sa kanya ay biglang naging amoy ngang kamatayan. Ang kanyang sikmura ay umikot at isang alon ng pakasuklam ang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi niya napigilan ang kanyang kamay. Sa pakabigla at pakasuka, nabitawan niya ang kutsara. Ito ay bumaksak sa mangkok ng may malakas na kalansing. Isang tunog na umaling-awngaw sa buong silid na parang isang putok ng baril sa gitna ng gabi. Ang tunog na iyon ang bumasak sa lahat. Sa isang iglap, ang mabait na ngiti sa mukha ni Lola Elvira ay naglaho na parang isang kandilang biglang hinipan. Ang pumalit ay isang ekspresyong wala ng anumang pagpapanggap. Ang kanyang nga mata, na kanina ay naknining sa kabaitan, ay ngayoy malamig, matalim at mapanuri. May problema ba, apo? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay wala ng anumang lambing. Ito'y mababa at may pahiwatig ng panganib. Hindi mo ba nagustuhan ang aking espesyal na handa para sa iyo? Hindi na nakasagot si Elara. Ang kanyang utak ay sumisigaw ng isang salita. Takbo. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Lito na kasing lamig ng yelo at hinila niya ito patayo. Tara na! Sigaw niya. At tumakbo sila patungo sa malaking pinto kung saan sila pumasok. Ngunit bago pa man sila makalapit, ang mabigat na pinto na gawa sa nara ay bumagsak ng may nakabibinging lakas. Isang tunok na yumanik sa sahig na kanilang tinatapakan. Nakmistula itong pader na hindi na muling mabubuksan. Desperada, tumakbo si Elara patungo sa pinakamalapit na bintana. Hinahatak pa rin si Lito. Sinubukan niyang itula ang maito, ngunit ang mabintanang tsapis, na kanina'y tila marurupok, ay ngayoy kasing tigas ng bakal. Ang makahoy na kwadro ay tila nakadikit na sa pader. Sinuntok niya ito? Sinipa. Ngunit wala man lang itong nagawang gasgas. Sumigaw siya ng malakas. Isang sigaw mang purong takot. Tulong! Buksan ninyo. Palabasin ninyo kami. Ngunit ang kanyang sigaw ay tila hindi lumalampas sa mga dingding ng bahay. Ang tunog ay bumabalik lamang sa kanya. Isang paalala na sila ay nakakulong. Ang bahay mismo ay tila humihinga at ang bawat paghinga nito ay nagpapakipot sa kanilang mundo. Ang mga ilaw mula sa lampara ay biglang humina at ang maanino sa masulok ay tila gumalaw at humaba na parang maitim na galamay na handa silang sakmalin. Huli na tayo! Isang boses ang bumasak sa kanyang pakpapanik. Napalingon siya kay Lito. Ang bata ay hindi na umiyak o nanginginig. Nakatayo ito sa kanyang tabi. Ang mga mata ay nakatutok kay Lola Elvira at ang kanyang mukha ay may ekspresyon ng isang taong matagal nang tinanggap ang kanyang kapalaran. Sinabi ko na sa'yo, bulong ni Lito. Hindi ito ordinaryong bahay. Buhay ito. At kapag pumasok ka na hindi ka na niya pakakawalan. Tumingin si Elara sa bata. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Anong ibig mong sabihin? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Hindi sumagot si Lito. Sa halip, inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang damit ang isang kwintas. Sa dulo nito ay nakasabit ang isang maliit na piraso ng itim na kahoy na tinalian ng pulang sinulit. Ang anting-anting. Ibinigay ito sa akin ng lola ko, paliwanag niya. Isa siyang manghihilot, isang albularyo. Alam niya ang tungkol sa bahay na ito, ang bahay na kumakain ng bisita. Pinabantayan niya sa akin ang lugar na ito tuwing piyesta. Sabi niya, may darating na isang dayo na may pusong matapang pero isip na mapusok at kakailanganin daw niya ng tulong. Sa pakabigla ni Elara, hindi na niya napansin ang pagbabago sa silid. Ngunit nang muli siyang lumingon sa pakainan, ang huling hiblangang normalidad ay tuluyan ng napunit. Si Lola Elvira ay dahan-dahang tumatayo at habang tumatayo siya, ang kanyang likod ay unti-unting umungos, ang kanyang mga buto ay tumutunog na parang natuyong sanga na binabali. Ang kanyang matamis na ngiti ay ngayoy isang ngising nagpapakita ng gilagit na maitim at mangiping mas patusok kaysa sa karaniwan. Ang natahimik na bisita ay tumatayo na rin. Ang kanilang nga blangkong mata ay ngayoy mayroong isang mapulang kislap sa gitna. Ang kanilang napanga ay tila bumababa at ang kanilang nga bibig ay bumubuka ng mas malapat kaysa sa dapat. Sila ay hindi na mga tao. Sila ay mga gutom na nilalang na nakabang lamang ng hudyat.
Dahan-dahan silang lumalapit, paikot, isinasara ang lahat ng posibleng daanan. Bawat hakbang nila ay sabay-sabay. Isang nakakatakot na sayaw ng mamani nila. Napaurong sina Elara at Lito, ang kanilang nalikot ay tumama sa malamig na pader. Wala na silang matatakbuhan. Ang init na kanilang naramdaman kanina ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang masarap na amoy ng pagkain ay napalitan ng mabahong amoy nga bubulok na laman at lumang dugo. Ang bahay ay hindi na isang kanlungan. Ito ay isang bitag, isang tiyan ng halimaw. At sila ang pagkain. Habang papalapit ang nganak bagong anyong bisita, ang kanilang nganino ay humahaba at sumasayaw sa humihinang liwanag. Hinawakan ni Lito ng mahigpit ang kanyang anting-anting. Dito tayo, sigaw niya. Ang kanyang maliit na boses ay biglang nakaroon ng awtoridad. Itinulak niya si Elara patungo sa isang direksyon na hindi niya napansin kanina, isang makitit na pinto sa ilalim ng ang grandeng hagdanan. Ang itim na kahoy na nakasabit sa lik ni Lito ay naglabas ng isang mahina ngunit mainit na liwanag, isang liwanag na tila ayaw lapitan ng mga halimaw. Nakatubili sila, umurong na parang naipis na nasinagan, ang kanilang nga mukha ay nagpapakita ng pakasuklam. Ang sandaling iyon ng kanilang pag-alinlangan ay sapat na. Itinula ni Elara ang pinto, na bumukas pala patungo sa isang hagdan ng pansaserbisyo. Mabilis silang pumasok at isinara ito, at narinig nila ang malakas na kalabok mula sa kabilang panik, ang tunog ng gakamaw at kuko na pilit na binubuksan ang harang. Bilisan natin, sabi ni Lito, at nagsimula na silang umakyat sa makitit at umiingit na hagdanan. Bawat hakbang ay isang ingay na tila sumisigaw ang kanilang lokasyon, ngunit wala silang pagpipilian. Ang ikalawang palapak ay mas madilim at mas nakapaninindik balahibo kaysa sa una. Ang hangin dito ay mabigat, amoy alikabok, lumot, at isang bagay na hindi may paliwanag ang amoyng matagal ng kalungkutan. Mahabang koridor ang sumalubong sa kanila, na may manakasaradong pinto sa makabilang gilid. Ang nga dingding ay napupuno nga lumang larawan sa mga kuwadrong gawa sa kahoy, mga mukha nga taong matagal ng pumanaw, at sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatago sa isang bintana sa dulo ng pasilyo, ang kanilang nga mata ay tila sumusunod sa bawat galaw ni na Elara at Lito. Nagsimula silang tumakbo, ang kanilang nga pa ay halos hindi lumilikang tunok sa makapal na alpombra. Sinubukan nilang buksan ang bawat pinto, nagbabaka sakaling makahanap ng bintana, balkonahe, o kahit anong daan palabas. Ngunit lahat ay nakakandado, matigas at hindi matinak. Wala. Humihingal na sabi ni Elara. Ang pag-asa ay unti-anting nawawala sa kanyang boses. Nakalok lahat. Bitak talaga ito. Mahanap pa tayo, git ni Lito. Ang kanyang mata ay mabilis na gumagala, sinusuri ang bawat sulok. Sa dulong ng koridor, nakita nila ito. Isang pinto na naiba sa lahat. Ang pintura nito ay bakbak na, at bahagya itong nakaawang. Isang manipis na sinang liwanag ang tumatagos mula sa siwang, at kasabay nito ay isang mahinang amoy nga alikabok at lumang papel. Nakatinginan sila. Ang takot ay nagsasabi sa kanilang huwag lumapit, ngunit ang desperasyon ay mas malakas. Dahan-dahan, na parang mamaknanakaw, lumapit sila sa pinto. Itinulak ito ni Elara ng marahan. Bumukas ito ng walang ingay. Ang kanilang nakita ay hindi isang ordinaryong silid tulugan. Ito ay isang bodega nga ninakaw na buhay. Mabundok ng damit ang nakatambak sa sahig, madamit pambabae, panlalaki, pambata. Masapatos na wala ng kapares ay nakakalat sa lahat ng dako. Mabag na puno pang magamit ay nakabukas, ang malaman ay nakalat. Sa isang malaking mesa sa gitnang silid, nakakalat ang daan-daang mawalet, ma-ID card, at makupas na litrato. Mga larawan ng mga tao nakangiti sa kanilang kaarawan, sa kanilang pagtatapos, sa isang masayang bakasyon. Hindi alam na ang mga ngiting iyon ang magiging huling alaala ng kanilang pagkatao. Nilamon ng pangingilabot si Elara. Ang bawat bagay sa silid na ito ay isang kwento, isang buhay na biglang pinutol. Lumapit siya sa mesa at tinampot ang isang ID. Isang estudyante mula sa isang universidad sa Maynila, halos kaedad niya lang, nakangiti sa kanyang graduation picture. Sa tabi nito, isang pitakang isang lalaki. May larawan ng isang babae at isang malit na bata. Ang nga ito ang nga nawawalang bisita.
ang nga biktima ng bahay na kumakain ng bisita. Ang bahay ay hindi lamang kumakain ng laman. Nilalamon nito ang buong pakataw at itinatago ang ngalabi dito na parang matropeo. Ang dami nila, bulong nilito. Ang kanyang boses ay basak. Sa gitnang kanilang pakatulala sa malagim na tanawin, nakarinig silang ang boses mula sa koridor. Papalapit, mabilis at malalakas na yabag, kasabay ngang isang pamilyar na boses. Si Lola Elvira. "Rico, dalian mo," sabi ngang matinis na boses. "Ano ba ang ingay na naririnig ko mula sa silong? Ang ating mapanahuhin ay masyadong maligalik. Baka masira ang kalidat ng laman kung masyado silang nakpupumiglas." Agad na hinila nilito si Elara. Naktago sila sa likod ng isang mataas na bundok ng ngadamit, sa isang madilim na sulok ng silit. Dumungaw sila mula sa maliit na siwang at nakita sina Lola Elvira at isang mataas at malaking lalaki na pumasok sa koridor. Si Rico ang lalaking nakita nilang kasama ngang matanda kanina na mukhang isang simpleng katulong. "Pasensya na po, Lola," sabi ni Rico. Ang boses ay magaspang at mababa. "Masyadong malakas at matitipuno ang nga nahuli natin ngayon, lalo na yung leader nila. Kanina pa sinusubukang sirain ang rehas ng kulungan." Nanigas si Elara sa kanyang pinagtataguan. Nga nahuli. "Matitipuno, isang leader. Ang paglalarawan ay tumutukma. Wala akong pakialam," sigaw ni Lola Elvira. "Gawin mo ang trabaho mo. Patahimikin mo sila. Malapit ng magating gabi. Kailangan nating ihanda ang pangunahing putahe bago dumating ang iba pa nating mga kamag-anak. Tiyakin mong sariwa sila kapag kinatay. Ayokong lasang takot sa aking pakain." "Masusunod po, Lola," sabi ni Rico. 5 sila. Sapat na sapat para sa ating lahat. Napatakip si Elara sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. 5 lalaki. Mula sa siyudad, isang lider na matipuno. Si Marco at ang kanyang mga kaibigan. Ang pribadong salusalo na kanilang pupuntahan. Ito pala iyon. Sila ang handaan. Sila ang pangunahing putahe. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa kanyang nga ugat. Ang takot para sa sarili niyang buhay ay biglang napalitan ng isang mas matinding takot, isang nakakaparalisang pangamba para sa kanyang kapatid. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nakaduktong-duktong sa kanyang isip sa isang nakapangingilabot na larawan. Ang mabulong-bulungan, ang nawawalang bahay, ang bitag, at ngayon, ang kanyang kapatid. Narinig nila ang papalayong mga yabak ni na Lola Elvira at Rico. Pababa sa hagdanan, marahil ay patungo sa silong upang patahimikin ang kanilang mga bihag. Naiwan sina Elara at Lito sa malamig at malungkot na silit, napapalibutan nga mamultong nga karaan, at ng katotohanang mas masahol pa sa isang bangungot. Ang paghahanap ng daan palabas ay hindi na sapat. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kuya. Kahit anong mangyari, tumingin siya kay Lito at sa kanyang nga mata, ang takot ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon na isinilang mula sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Nakatulala si Elara sa gitnang silit ng nawawalang kaluluwa. Ang masalita ni Lola Elvira ay umulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Pangunahing putahe. Sila ang handaan. Si Marco, ang kanyang kuya ay nasa panganib at siya ay nakakulong sa loob ng bitak na ito. Ang kawalan ng pag-asa ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa kanya, nagpapabigat sa kanyang mapa at nagpapamanhit sa kanyang isipan. "Elara, kailangan nating umalis dito," bulong ni Lito. Marahang tinatapik ang kanyang braso upang makuha ang kanyang atensyon. Ang takot ay bakas pa rin sa mukhang bata, ngunit napalitan na itong isang kayat na pangangailangan na kumilos. "Nararamdaman kong malapit na sila. Hindi tayo pwedeng manatili dito." Ang masalita ni Lito ang gumising sa kanya mula sa pagkatulala. Tama ang bata. Ang pananatili sa silit na ito ay paksuko. Dahan-dahan, na parang maanino, lumabas sila mula sa silit at bumalik sa madilim na koridor. Ang bawat ingit ng sahig ay tila isang sigaw sa katahimikan. Sa kanilang paglakad, halos mapatili si Elara nang may biglang humarang sa kanilang daraanan. Isang figura, si Tia Nida. Nakatayo siya ron, hindi gumagalaw. Isang madilim na silweta sa gitnang pasilyo. Nahanda si Elara na tumakbo, ngunit may pumigil sa kanya. Ang babae ay hindi mukhang galit o handang sumalakay. Sa halip, sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana,
Nakita ni Elara ang maluhang tahimik na dumadaloy sa mapisngi nito. Ang kanyang nga balikat ay nakakrus at ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Wala na kayong oras? Nangingini na bulong ni Tianida. Ang kanyang boses ay basak at puno ng matagal ng tinis na pihati. Mabilis siyang lumingon sa makabilang dulo ng koridor. Tila tinitiyak na walang nakakarinig. Kailangan ninyong makalabas. Tulungan ninyo kami? Pakiusap ni Elara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kuya ko, bihak nila. Isang masakit na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Tianida. Isang pag-amin sa katotohanan ng matagal na niyang alam. Alam ko, sabi niya. Marami na silang binibihak. Marami na akong nakitang tulad mo. Mula sa bulsa ang kanyang bestida, may dinukot siya. Inilagay niya sa nangingini na kamay ni Elara ang isang maliit na supot na gawa sa itim na tela. Mahigpit na tinalyan ng pulang sinulit. Ito'y mabigat para sa kanyang laki. Ano po ito? Tanong ni Elara. Asin na binasbasan. Sagot ni Tianida. Galing pa ito sa lola ko bago ako naging bihak sa bahay na ito. Hindi nila ito kayang hawakan. Gamitin ninyo ito kung kinakailangan. Pero huwag ninyong ubusin. At makinig kayong mabuti. Dagdag niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang pusong kasamaan ay wala sa loop ng mapader na ito. Nasa labas. Sa mga ugat ng matandang punong balete sa likod bahay. Iyon ang nagbibigay buhay at lakas sa bahay na ito at kay Lola Elvira. Hanggat nakatayo ang punong iyon, hindi mamamatay ang sumpang ito. Paano kami makakarating doon? Tanong ni Lito. May isang pinto sa kusina patungo sa likod bahay. Mabilis na sagot ni Tianida. Ngunit binabantayan iyon. Kailangan ninyong mag-ingat. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang anino ang biglang humarang sa liwanag ng buwan sa kabilang dulo ng koridor. Isang anino na unti-unting nakahugis. Si Rico. Ngunit hindi na siya ang tahimik at lang nakatulong na nakita nila kanina. Ang kanyang tindik ay nakbago. Ang kanyang nga balikat ay tila lumapat. Ang kanyang nga braso ay humaba. At sa kadiliman, ang kanyang mamata ay nagliliwanag na parang dalawang nagbabagang uling. Isang mababang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunok na hindi galing sa tao. Traidor. Angil niya. Ang kanyang mamata ay nakatutok kay Tianida. Alam kong may binabalak ka. Namilo ang mamata ni Tianida sa takot. Umalis na kayo. Ngayon na. Sigaw niya kina Elara Alito. Dalyan ninyo. Sa hudyat na iyon nagsimula ang isang nakakabaliw na pagtakbo. Hinila ni Elara si Lito sa kabilang direksyon. Palayo kay Rico. Palayo sa tanging taong nakpakita sa kanilang kabutihan sa loob ng impyernong iyon. Narinig nila ang isang malakas na kalabok sa kanilang likuran. Kasunod ng isang pigil na sigaw mula kay Tianida. Hindi na sila lumingon pa. Ang pagtakbo sa loob ng bahay ay isang bangungot. Ang bahay mismo ay tila kumikilos labang sa kanila. Ang mapinto na kanina ay nakalok ay biglang bumubukas. Ngunit upang iligaw lamang sila sa mapasilyong walang katapusan. Ang mapinto naman na kanilang tinatakbuhan ay kusang sumasara sa kanilang harapan. Ang sahig na alpombra ay tila nakakaroon ng mga umbok upang sila'y matisot. Mula sa mga dingding, naririnig nila ang mga mahihinang halinghing, ang mga multong madating biktima na nakakulong pa rin sa pagitan ng mga pader. Sa kanilang likuran, ang mayaba ni Rico ay dumadagundong, mabigat, mabilis, at walang kapaguran. Hindi ito takbong tao, ito ay ang pahabong isang maninila. Dito, sigaw ni Lito, at lumiko sila sa isang pasilyo na mas makitit, ngunit isa itong patay na dulo. Isang malaking bintana na nakaharang sa kanilang daan. Wala na silang matatakbuhan. Dahan-dahang lumingon si Elara. Nakatayo si Rico sa bungat ng pasilyo. Ang kanyang malaking katawan ay halos sumasayat na sa kisame. Ang kanyang muha ay nababalutan ng anino, ngunit ang kanyang ngisi ay kitang-kita. Isang ngising nagpapakita ng ngiping mas mahahaba at mas matutulis na ngayon. Dahan-dahan siyang lumakat palapit. Tapos na ang laro, madaga. Sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at magaspang na parang mabatong nakikiskisan. Oras na para bumalik sa hapakainan. Malapit na si Rico, abot na sana niya ang buhok ni Elara. Sa ginang matining takot, naalala niya ang supot sa kanyang kamay. Ang bigay ni Tianida. Giniginaw man ang madaliri. Pilit niyang kinalas ang pulang tali. Nang bumukas ito,
Naamoy niya ang pamilyar na alat ng asin. Nang walang pag-aalinlangan, dinukot niya ang laman nito at iwinisik sa humahabol na halimaw. Isang nakapapasong tunok ang kanilang narinig, na parang tunong langis na tumatalsik sa mainit na kawali. Ang balat ni Rico, kung saan tumama ang asin, ay umusok at nangitim. Umikas siya paatras, sumisigaw sa sakit na hindi galing sa mundong ito, isang sigaw na punong galit at paghihirap. "Hayop ka!" sigaw niya, habang pinapakpak ang asin sa kanyang braso. Ginamit ni na Elara at Lito ang pagkakataong iyon. Mabilis silang tumakbo pabalik, nilampasan ang halimaw na panandaliang nabulak sa sakit. Lumiko sila sa isa pang koridor, at isa pa, hanggang sa ang sigaw ni Rico ay humina at naging isang malayong alingaw-ngaw na lamang. Huminto sila sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking kabinet. Ang kanilang nadibdib ay umaakyat baba. Pilit na hinahabol ang kanilang hininga. Ang katahimikan ay pansamantalang bumalik. Ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Galit na ngayon ang halimaw. At alam na nito na mayroon silang sandata. Nakakulong pa rin sila. Ngunit ngayon, mayroon na silang isang maliit na pag-asa, isang supot ng asin, at isang layunin, ang matandang puno ng balete. Nakatago sa likod ng isang amoy antigong kabinet, pinakikinggan ni na Elara at Lito ang unti-unting pagina ng magalit na sigaw ni Rico. Ang bawat alingaw-ngaw ay isang paalala na ang halimaw ay malaya pa rin sa loob ng bahay, naghahanap at naghihintay. Ang adrenalin mula sa pagtakbo ay nagsisimula ng mapalitan ng isang nanunuot na lamig ng takot. "Kailangan nating makababa," bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Sabi ni Tianida, nasa kusina ang daan palabas. Pero, ang kuya ko, narinig natin sila. Nasa silong daw. Tumingin sa kanya si Lito. Ang kanyang mamata ay seryoso at matanda para sa kanyang edad. "May isa pang hagdanan sa dulo ng pasilyong ito," sagot niya ng pabulong. Ang hagdanan ng ngaalila, mas makitit at mas madilim. Baka hindi niya iyon masyadong binabantayan. Tumango si Elara. Wala silang pagpipilian. Ang bumalik sa ang grandeng hagdanan kung saan sila umakyat ay tiyak na kamatayan. Dahan-dahan, na ang bawat galaw ay kinakalkula, lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang pagbaba ay isang pagsubok sa kanilang tapang. Ang hagdanan ng ngaalila ay matarik at ang bawat baitang nagawa sa kahoy ay umiingit sa ilalim ng kanilang bigat. Ang tunok ay tila isinisigaw ang kanilang presensya sa buong kabahayan. Mahigpit ang hawa ni Elara sa supot na asin, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting lakas ng loob. Nang sa wakas ay marating nila ang unang palapak, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanila. Ang mahabang hapakainan ay naroon pa rin. Punong nga pakain na ngayon nagsisimula ng panawan ng init, ngunit wala na ang bisita. Wala na si Lola Elvira. Ang buong sala ay walang laman at tahimik. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa ingay kanina. Nasaan sila? Ang tanong ay bumagabak sa isip ni Elara, nakdulot ng panibagong alon ng kaba. Naglakad sila na parang mamulto. Ang kanilang mapaa ay maingat na inihahakbang sa sahig na kahoy. Hinahanap nila ang anumang senyalas ng isang pinto patungo sa silong. Sinuri nila ang bawat pader. Hinawakan ang bawat kuwadro. Nakbabaka sakaling may isang sikretong mekanismo. Ngunit wala. Paano natin mahanap? Halos mayak na tanong ni Elara. Nang bigla, may narinig siya. Isang mahinang tunok. Isang ungol na punong sakit. Pamilyar ang tunog na iyon. Huminto siya. Pinakiramdaman ang paligid. Muli niya itong narinig. Mas malinaw ngayon. Galing ito sa ilalim ng sahig. "Marco?" bulong niya sa kawalan. Sinundan nila ang pinanggagalingan ng tunok. Dinala sila nito sa gitna ng sala. Sa ibabaw nga isang malaki at maruming alpombra na may disenyo nga bulaklak na matagal ng kupas ang kulay. Nakatinginan sila ni Lito. Pinaktulungan nilang irolyo ang mabigat na alpombra at sa ilalim nito, ang kanilang hinala ay nakumpirma. May isang parisukat na pinto sa sahig na may isang malaki at kinalawang na anilyong baka bilang hawakan. Nandito sila, sabi ni Lito. Pinaktulungan nilang buhatin ang mabigat na pinto. Sa una ay hindi ito matinag, ngunit sa paggamit ng lahat ng kanilang lakas, dahan-dahan itong umangat. Isang buksong mabaho at malamig na hangin ang sumalubong sa kanila mula sa madilim na butas amoy ng basang lupa, amak, kalawang,
at isang bagay na metaliko at pamilyar. Ang amoy ng dugo. Isang haga ng bato ang bumababa sa kadiliman. Nang walang pag-alinlangan, nagsimulang bumaba si Elara, hawak ang laylayan ng damit ni Lito na nakasunod sa kanya. Ang silong ay isang batolina mula sa isang masamang panaginip. Ang mapader ay gawa sa magaspang na bato, basa at nilulumot. May tubig na tumutulo mula sa kisame. Lumilikang ang isang malungkot na tunog sa katahimikan. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang bumbilyang andap-andap sa gitna na nakbibigay buhay sa mga gumagalaw na anino. At sa ilalim ngang liwanag na iyon, nakita nila ang makulungan. 3 malalaking kulungang gawa sa makapal at kinalawang na bakal. Sa loob ng pinakamalaking kulungan, nakita niya sila. 5 lalaki, nakahandusay sa maruming sahig. Duguan, may mga galos at pasa, at ang kanilang nga damit ay punit-punit. Ang isa sa kanila ay gumalaw. Si Marco. "Kuya!" sigaw ni Elara sa pabulong na paraan. Tumatakbo palapit sa rehas. "Kuya Marco, gising!" Niyugyo niya ang malami na bakal. Dahan-dahang iminulat ni Marco ang kanyang nga mata. Sa una ay malabo ang kanyang paningin. Ngunit nang makilala niya ang muhang ng patit, isang ekspresyon ngang purong pakabigla at takot ang gumuhit sa kanyang muha. "Elara," ang kanyang boses ay mahina at paos. "Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Kailangan mong umalis. Bilis, umalis ka na dito." "Hindi ako alis nang wala ka." Matigas na sagot ni Elara. Ang nga luha ay nagsisimula nang mamuha sa kanyang nga mata. "Ano ang nangyari sa inyo? Sino ang gumawa nito?" Hirap na umupo si Marco. Isinandal ang kanyang likod sa rehas. "Isang bitag, Elara." Lahat ng ito ay isang bitag. Huminga siya ng malalim at nagsimulang makwento. "May natanggap akong text mula sa isang babae. Taga rito daw. Nag-anyaya sa isang pribadong handaan. Ang magkaibigan ko tuwang-tuwa. Alam mo na, kaya iyon ang dahilan kung bakit ayaw kitang isama. Isang magandang babae ang sumalubong sa amin sa may kanto ng baryo. Napakaganda niya, Elara, parang isang diwata. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, nakakaakit. Sinundan namin siya. Habang nagsasalita si Marco, naalala ni Elara ang sarili niyang karanasan ang hindi matanggihang amoy ng pagkain. Pareho silang nahulog sa bitak gamit ang iba't ibang pine. Dinala niya kami sa pamilyar na landas na iyon. Papunta sa bahay na ito, pagpapatuloy niya. Wala kaming anumang hinala. Akala namin, mapalat kami. Pagpasok namin sa pinto, bigla itong naksara. At ang babae, nag-iba siya. Ang kanyang magandang muha ay naging isang bagay na hindi ko may paliwanag, isang halimaw. Siya at ang matandang babae, kasama ang iba pa, inatake nila kami. Masyado silang malakas. Si Rico, bulong ni Elara. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Tumango si Marco. Siya nga. Nagpapanggap lang pala siyang katulong. Niyakap ni Elara ang malamig na rehas. Ang kanyang kapatid, ang kanyang malakas at laging nagpoprotektang kuya. Ay ngayoy, isang sugatang bihag. Walang kalaban-laban. Kailangan niyang makagawang paraan. Sinubukan niyang kalasin ang kandado, isang malaking padlock na kasing laking ang kanyang kamao, ngunit wala siyang magawa. Masyadong matibay, sabi ni Lito, na sinusuri rin ang kandado. Sa gitnang kanilang desperasyon, nakarinig silang isang tunog mula sa itaas. Ang ingit ng sahig, may papalapit. Nandiyan na sila. Sabi ni Marco, ang takot ay muling bumalik sa kanyang nga mata. Magtago kayo, bilis! Iwan ninyo na kami! Ngunit alam ni Elara na hindi niya kayang gawin iyon. Sila ay nakakulong na rin sa silong kasama ang mabihag. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. Ang mayabak sa itaas ay hindi na isa. Ang nga ito ay magaan, marami at may kasamang kaluskos na parang matuyong dahon na sabay-sabay na tinatangay ng hangin sa isang sementadong daan. Isang masamang pangitain ang kumalat sa malamig na hangin ng silong. At ang nag-isang bumbilya sa kisame, ang kanilang tanging pinakukunan ng liwanag, ay nagsimulang kumurap-kurap ng mabilis. Bawat kislap nito ay lumilihang ng nga nagahabulang anino sa mapader na bato na parabang ang kadiliman mismo ay nagahandang manakmal. May bababa? Nanginginit na sabi ng isa sa mga kaibigan ni Marco. Sa isang iglap,
Ang mabigat na pintong ng silong sa itaas ay bumukas ng dahan-dahan na may kasamang mahaba at nakangangalit na ingit. At isa-isa, sila ay nagsimulang bumaba, ang mabisita mula sa hapagkainan. Ngunit hindi na sila ang matahimik na manika na may mablangkong mata. Isang malagim na pagbabago ang naganap sa kanila. Ang kanilang nabalat na kanina'y maputla lamang ay ngayoy kulay abo at tuyot. Mahigpit na nakabalot sa kanilang mabuto na parabang ang laman sa ilalim nito ay natunaw na. Ang kanilang mapanga ay tila nalaglag mula sa pakakatukma, bumubuka sa isang anggulong hindi natural, naglalantat ng mabibig na punong kadiliman. Ang kanilang mamata ay wala ng anumang bakas ng pagkatao. Ang maito'y 2 butas na puno ang isang walang katapusang pakagutom. Ang kanilang magalaw ay hindi na dumakina, kundi parang ngapapet na may mga putol-putol na tali pa bigla-bigla, hindi pantay, at nakakakilabot. Pinalibutan nila ang paanan ng hagdan. Ang kanilang mabaling kinitang katawan ay humaharang sa tanging daan palabas. Sila ang maalagat, ang naunang biktima na ngayoy mabantay na ngang kanilang bilangguan. Na-corner sina Elara at Lito. Sa kanilang likuran, ang malamig na rehas na bakang ng kulungan kung saan sumisigaw ng babala si Marco. Sa kanilang harapan, isang hubon ng gagutom na patay. Elara, Lito, lumayo kayo diyan. Sigaw ni Marco habang sinusubukang sirain ang rehas gamit ang kanyang balikat, ngunit wala itong epekto. Ang alagat ay nagsimulang humabang palapit. Ang kanilang natuyong pa ay kumakaluskos sa basang sahig. Inilabas ni Elara ang supot ng asin. Nang walang pag-aalinlangan, iwinisik niya ang isang linya nito sa sahig sa kanilang harapan. Sa pagtama ng asin sa lupa, ito ay nagliyap ng may mahinang asol na apoy sa loob ng 1 segundo. Ang maalagat ay sabay-sabay na umurong, sumisitsit na parang maahas na napaso. Ang kanilang mawalang lamang mata ay nakatitik sa nakniningas na harang. Hindi ito magtataga, sabi ni Lito. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ang asin ay pansamantalang panangga lamang. Kailangan nating makahanap ng paraan para mabuksan ang makulungan. Habang ang mga alagat ay nag-atubiling tumawid sa linya ng asin, ang bahay mismo ay nagsimulang kumilos. Ang mapader na batong silong ay tila humihinga. Dahan-dahang gumagalaw, na parabang ang buong lugar ay lumiliit, pinapakipot ang kanilang espasyo. Kasabay nito, mabulong ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa mapader. Hindi ito ordinaryong hangin. Ito ay matinik. Matining ang paghihirap, mapakiusap, mapangalan ng mamahal, sa buhay na tinatawag sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Tulungan mo ako, ang anak ko. Ayokong mamatay. Ang maboses ng nakarang biktima, nakakulong sa mismong nga bato ng kanilang libingan. Ang sahi sa ilalim ng kanilang nga paa ay tila naging malambot na parang putik na gustong lamunin ang kanilang nga paa sa bawat hakbang. Ang pag-atake ay hindi lamang mula sa mga alagad. Ang buong silong ay buhay at gustong-gusto silang durugin. Ang kandado, sigaw ni Elara sa gitnang mabulong. Kailangan nating sirain ang kandado. Lumapit siya sa kulungan ni Marco. Ang kanyang mamata ay desperadong sinusuri ang malaking padlock. Mukha itong sinauna at punong galawang. Mayroon ba kayong kahit anong matigas diyan? Tanong niya sa mabihag. Isang bakang sinturon alambre kahit ano. Isa sa mga kaibigan ni Marco, isang payat na lalaki, ang nahubad ng kanyang sapatos ay inabot kay Elara ang isang piraso ng metal mula sa sakong nito. Kinuha ito ni Elara. Ang kanyang makamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Lito, abalahin mo sila. Huwag mo silang hayaang makalapit. Sabi niya, tumango si Lito. Kinuha niya ang natitirang asin mula sa supot. Hoy! Gagutom na kalansay. Sigaw niya. Ang kanyang malit na boses ay buo at malakas. Gusto ninyong pakain? Heto, tikman ninyo. At iwinisik niya ang asin ng direkta sa mga mukhang maalagat na nasa unahan. Ang epekto ay mas malala. Ang maito ay sumigaw sa sakit. Ang kanilang makulay abong balat ay nasusunok at umurong sila, nakakabanggaan sa isa't isa. Ginamit ni Elara ang pagkakataong iyon. Ipinasok niya ang pirasong metal sa butas ng kandado at nagsimulang kalikutin ito. Ginagaya ang nakikita niya sa pelikula. Ipinagdarasal na sana ay gumana. Ang kanyang madaliri ay namamanhit sa lamig at ang mabulong mula sa pader ay lalong lumalakas. Sinusubukang sirain ang kanyang konsentrasyon. Bilis, Elara!
Sigaw ni Marco, habang ang mga alagad ay nagsisimula na namang sumugot, isang malakas na kalansing, isang pag-asa, muli niyang sinubukan. At sa isang huling, desperadong pakpihit, narinig niya ang pinakamatamis na tunog sa buong buhay niya, isang malakas na klik. Bumukas ang kandado. Agad niyang binuksan ang pinto ng kulungan. Lumabas si Marco, at kahit nang hihina at sugatan, ang kanyang nga mata ay nakaalap sa galit. Hinablot niya ang isang maluwag na barangang bakal mula sa sirang pintong kulungan. Ngayon, ang laban ay nag-iba na. Hindi na sila dalawang batalaban sa marami. Sa tulong ng lakas ni Marco, sunod-sunod nilang sinira ang makandado ng iba pang kulungan. Sa bawat pagbukas ngayong pinto, isang bagong mandirigma ang lumalabas. Hawak ang anumang pwedeng gawing sandata, isang piraso ngayong kahoy, isang bato ang kanilang nakamao. 7 na sila ngayon, isang maliit na hugbo ng mga desperadong kaluluwa. Sugot! Sigaw ni Marco. Nagsimula ang isang madugong labanan sa loob ng lumilit na silong. Pinaktulungan nilang itulak ang nga alagad pabalik sa hagdanan. Ang mga ito ay marami, ngunit wala silang isip, tanging pagkagutom lamang ang nakpapakilo sa kanila. Ang grupo ni Marco, na pinapalakas na adrenaline at ng pananais na mabuhay, ay lumaban na parang nga hayop na corner. Itinulak nila ang mga alagad pakyat, at nagsimula silang umakyat sa umiingit na hagdanan. Ngunit ang bahay ay may huling sorpresa. Habang sila ay nasa kalagitnaan ng paakyat, ang mabaitang na bato sa ilalim ng kanilang mapa ay biglang naging madulas, na parang natapunan ng langis. Ang ilan ay nadulas, ngunit agad na tinulungan ng iba. Ang dingding ng hagdanan ay tila gumagalaw, sinusubukang ipitin sila. Sa wakas, narating nila ang itaas. Basag, duguan, at humihinga ngunit malaya mula sa silong. Isinara nila ang pinto at hinarangan ito gamit ang isang mabigat na aparador. Saglit silang ligtas. Ngunit nang lumingon sila, ang kanilang naramdamang tagumpay ay agad na naglaho. Ang sala na kanilang pinanggalingan ay nag-iba na. Ang layout ng mamuebles ay baliktad. Ang mahabang hapagkainan ay nawala. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang malaking pinto sa harapan kung saan sila pumasok ay wala na. Napalitan ng isang blangkong pader. Ang mabintana ay hindi na nagpapakita ng mahamog na gabi sa labas. Sa halip, ang maito'y nagpapakita ng isang umiikot na kadiliman, isang kawalan na puno ng bituing hindi pamilyar. Nakatakas sila sa kawali, ngunit ngayon, sila ay nasa loob na nagapoy na kalang. Nakatayo sila sa gitna ng nakbagong sala, isang surreal na espasyo na tila binuo mula sa isang bangungot. Ang mapamilyar na muebles ay wala na, napalitan ng mapader na tila humihinga at isang sahig na gumagalaw na parang tubig. Ang hangin ay biglang lumamig, isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. At mula sa maanino na kumakapal sa bawat sulok, narinig nila ang isang halahak. Hindi ito ang mahinang tawa ni Lola Elvira. Ito ay isang tunok na matinis, baliw, at punong-purong kasamaan. Ang gagaling, sabi ngang boses, na tila nanggagaling sa lahat ng dako at sa wala sa partikular. Nakatakas kayo sa aking maalaga. Nakalampas kayo sa aking silong. Tunay ngang mas masarap ang pagkain kapag ito'y lumalaban. Mula sa pinakamadilim na sulok ng silid, kung saan ang liwanag ay tila takot na pumasok, dahan-dahan silang lumabas. Ang kanilang pagbabagong anyo ay mabagal, sinasadya, na parabang gusto nilang ipatikim sa kanilang mabiktima ang bawat segundo ng pangingilabot. Si Lola Elvira ay hindi na ang maliit at kuba na matanda. Ang kanyang katawan ay humahaba. Ang kanyang nga buto ay lumalagitik na parang nga nababaling tuyong sanga. Ang kanyang likod ay unti-unting tumutuwid hanggang sa siya naging mas matangkad pa kay Marco. Ang kanyang balat ay kumulubot at nangitim na parang balat ng isang reptilya. At mula sa kanyang bibig, na ngayoy isang itim na butas na puno ng matutulis na ngipin, isang mahaba at manipis na dila ang lumabas, gumagalaw na parang isang ahas, dinidilaan ang hangin. Si Rico naman, ang kanyang pagbabago ay mas brutal. Ang kanyang nga damit ay napunit habang ang kanyang nga muscle ay naninikip at tumitigas, lumalaki hanggang sa double ang kanyang dating laki. Ang kanyang balat ay naging makapal at kulay abo, na parang balat ng isang kalabaw. Ang kanyang mabraso ay humaba, at ang kanyang madaliri ay naging maitim at matutulis na kuko na kayang pumunit ng bakal. Ang kanyang nga mata ay dalawang nakbabagang uling, puno ng walang katapusang galit.
Manggahangal na bata. Sit-sit ni Lola Elvira. Ang kanyang dila ay mabilis na gumagalaw. Akala ninyo, ang pagtakas ay ganun kadali. Ang bahay na ito ay ako. Ang nga pader na ito ay ang aking balat. Ang lupaing ito ay ang aming kaharian. Ipinamana sa aming nga ninuno. Kami ang nga tiktik ang masinaunang tagapagbantay ng lugar na ito. At kayo, isang malapat na ngisi ang gumuhit sa kanyang halimaw na mukha. Kayo ang aming piging. Isang tradisyon na ginagawa namin sa bawat piyesta. Ang galit, na mas malakas pa kaysa sa takot, ay biglang bumukso sa dibdib ni Marco. Para kayong mahayop, sigaw niya. At kasama ang dalawa sa kanyang magkaibigan, sumugot siya patungo kay Rico. Ngunit si Rico ay hindi na isang tao. Siya ay isang puwersang kalikasan. Tila hindi man lang siya gumalaw. Sa isang mabilis na hawi lamang ng kanyang malaki at makapal na braso, ang tatlong lalaki ay tumilapon na parang mabasahan, bumaksak sa pader ng may malakas na kalabok at napadaing sa sakit. Ang lakas na iyon ay sapat na para pawiin ang anumang pag-asa na mananalo sila sa pamamagitan lamang ng dahas. Huwag! Sigaw ni Elara. Hinila ang iba pa niyang kasama paatras. Sa gitnang kanyang takot, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang magabi kung kailan siya tinatakot ng kanyang kuya, makwento tungkol sa aswang, manananggal, at tiktik, at kasama ng makwento, ang mabilin. Mabilin na dati tinatawanan niya lang. Magdala ka lagi ng bawang, Elara. Ayaw nila sa amoy niyan. Ang asin nakakasunok sa kanilang balat. Ang mapamahiin. Ang masandatang mamatatanda. Mula sa kanyang malit na bek, dinukot niya hindi lang ang supot ng asin na bigay ni Tianida, kundi ang iba pang mabagay na ipinilit. Sa kanya ni Marco, bago sila umalis isang maliit na sisidlan na puno ng dinuro na bawang at isang botelya ng suka. Ito ang kahinaan nila, sigaw niya sa grupo. Huwag ninyo silang hahayaang makalapit. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay muling sumiklap. Si Lola Elvira ay tumawa ng mas malakas. Bawang at asin, nga laruan ng mga mortal. Akala ninyo, sapat na iyan para talunin kami? At sa isang kumpas ng kanyang mahabang kamay, ang nga anino sa silit ay tila nakabuhay, gumagapang patungo sa kanila na parang maitim na ahas. Ngunit bago pa man sila mabot na maanino, humakbang silito sa harapan. Itinaas niya ang kanyang anting-anting. Ang itim na kahoy ay nagliwanak ng napakatingkad, isang purong puting liwanak na naktulak pabalik sa kadiliman. Hindi ninyo sila magagalaw. Pasigaw ng bata! Ang kanyang boses ay may kapangyarihang hindi inaasahan. Ginamit nila ang pagkakataong iyon. Ngayon na! Sigaw ni Elara. Sa pangunguna ni Marco, na muling tumayo, nagsimula silang lumaban ng may plano. Ibinato nila ang madinuro na bawang kay Rico. Sa pagdikit nito sa kanyang makapanabalat, ito ay umusok at nag-iwan ng mga itim na paso. Umungol siya sa sakit at galit. Iwinawasiwas ang kanyang nga braso. Ang iba naman ay binuksan ang botelya ng suka at iwinisik ito sa direksyon ni Lola Elvira. Ang ilan ay tumama sa kanyang mukha. Napatili siya, isang tunok na nakakabasak ng eardrum, at napapikit habang sinusubukang punasan ang kanyang nga mata gamit ang kanyang nga mahabang daliri. Hindi ito isang magandang laban. Ito ay isang desperado at magulong pagtatanggol. Ang bahay ay patuloy na kumikilos laban sa kanila. Ang sahig ay nagiging mabilis at ang mapader ay naglalabas ng makahoy na tinig. Ngunit ngayon sila ay hindi na mabiktima lamang. Sila ay mamandirigma. Pinulot ng mga kaibigan ni Marco ang manabaling piraso ng muebles at ginamit itong pamalo. Inaabala si Rico habang si Elara naman ay maingat na iwinisikisik ang asin sa tuwing may pagkakataon. Bawat butil na tumatama sa mga halimaw ay sinusunok sila, nakdudulot ng sakit na nagpapabagal sa kanilang mapag-atake. Galit na galit, si Lola Elvira ay muling nagipong enehelakas. Ang kanyang mahabang dila ay humaba pa, na parang isang latigo, at ipinukol niya ito patungo kay Lito, na siyang pinagmumulan ng liwanag na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Ngunit si Elara ay mabilis. Inihagis niya ang natitirang laman ng botelya ng suka, at ang maasim na likido ay tumama sa dila ng tiktik. Ang halimaw ay umikas na parang nakuryente. Ang dila nito ay mabilis na bumalik sa
kanyang bibig habang siya'y sumisigaw sa sakit. Nasaktan sila. Sa unang pakakataon, nakita nilang nasasaktan ang mahalimaw na ito. Hindi sila immortal. Napagtanto ni na Lola Elvira at Rico na ang kanilang mabihag ay hindi na madaling pakain. Sila ay isang tunay na banta. Sa isang huling, galit na sigaw, ang dalawang halimaw ay umatras, natunaw pabalik sa pinakamadilim ng maaninong ng bahay. Hindi pa tayo tapos. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lola Elvira sa buong silid. Ang bawat sulok na bahay na ito ay magiging inyong libingan. Tiktikan ninyo ang bawat sandali dahil ang susunod na pagtatakpo natin ay ang magiging katapusan ninyo. At pagkatapos katahimikan. Naiwan ang grupo sa gitnang nagbagong sala, duguan, pagod at nanginginig. Nanalo sila sa unang laban. Ngunit alam nila, habang naririnig nila ang pakungol ng mismong bahay sa paligid nila, na ang digmaan ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang katahimikan na pumalit sa marahas na labanan ay mas nakakakilabot. Nakasandal sila sa isang pader na tila marahang tumitibok, na parang balat ng isang malaking hayop. Bawat isa ay nagahabol ngang hininga. Sinusuri ang kanilang nga sugat at ang mabilis na pakaubos ng kanilang lakas. Ang adrenaline ay nagsisimula ng mawala at ang bigat ng kanilang sitwasyon ay muling dumadagan. Anong gagawin natin ngayon? Basa na tanong ng isa sa mga kaibigan ni Marco habang nakatingin sa paligid ng silid na walang pinto o bintana. Nakakulong pa rin tayo. Babalik sila. Tama siya. Alam nilang lahat na ang pag-atras ng mga halimaw ay hindi isang pagkatalo, kundi isang paghahanda para sa mas malalang pag-atake. Sa gitna ng lumalaking kawalan ng pag-asa, umakbang si Lito sa gitna ng grupo. Ang pagod ay bakas sa kanyang muka. Ngunit ang kanyang nga mata ay mayroong isang kakaibang liwanag, isang karunungang hindi nababagay sa kanyang edad. Hindi tayo mananalo sa pagtatago o sa pakikipaglaban ng paulit-ulit, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang bahay na ito at ang manilalang salop nito ay isa, habang nakakakuha silang lakas sa bahay. Ang bahay naman ay kumukuhang lakas mula sa kanilang kasamaan. Isang walang katapusang bilog. Tumingin siya sa kanyang anting-anting. Hinahaplos ito ng marahan. Hindi ako isang ordinaryong bata, pagpapatuloy niya. Ang pamilya ko, kami ang ngabantay ng lupaing ito, nga tagapagbantay laban sa kasamaang matagal ng naninirahan dito. Ang lola ko, bago siya pumanaw, ipinasa niya sa akin ang tungkuling ito at ang anting-anting na ito. Itinaas niya ang kumikinang na itim na kahoy. Hindi lang ito proteksyon. Ito ay isang sandata, isang susi. Kaya kong gamitin ang kapangyarihan nito, ngunit may hangganan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco, lumalapit sa bata. Kaya kong bulagin ang bahay. Paliwanag ni Lito. Gamit ang lahat ng lakas ko at ng anting-anting, kaya kong lumikhangang isang harang na maglilihis sa kanilang paningin at pandama. Sa loob ng ilang sandali, hindi nila tayo makikita o mararamdaman. Ang bahay ay maguguluhan, ngunit hindi ito magtatagal. Sa sandaling iyon, ang tanging pagkakataon natin, kailangan nating mahanap ang tunay na pinto patungo sa kusina, at mula roon, ang daan palabas sa likod bahay. Isang desperadong plano, ngunit ito lang ang mayroon sila. Tumango si Marco. Gawin mo, sabi niya. Umupo si Lito sa gitna ng sahig. Ipinikit ang kanyang nga mata at nagsimulang bumulong ng masinaunang salita na hindi maintindihan ng iba. Ang anting-anting sa kanyang lig ay nagsimulang magliwanag ng napakatingkat. Ang puting ilaw nito ay unti-unting kumakalat sa buong silid. Naramdaman nila ang pagbabago sa hangin. Ang bahay ay tila umungol sa galit. Ang mapader ay nagsimulang yumanik at mga bitak na tila maitim na ugat ang gumapang sa sahig. Mula sa mga bitak na iyon, mga anino na hugis kamay ang nagsimulang lumabas. Gumagapang, sinusubukang abutin si Lito. Pinoprotektahan siya ni na Marco at ning kanyang nga kaibigan. Sinisipa at tinataboy ang nga anino, ngunit mas marami pa ang dumarating. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Lito. Ang liwanag mula sa anting-anting ay nagsimulang kumurap-kurap. Hindi ko kaya. Masyadong malakas? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanghihina. Ngunit bigla,
Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto na hindi nila napansin kanina ang dahan-dahang bumukas. Mula rito, lumabas si Tianida o kung ano ang natira sa kanya. Ang kanyang damit ay punong dugo at may malaking sugat sa kanyang tagiliran. Ang kanyang mukha ay kasing putlang ng papel at ang kanyang paglakat ay paika-ika. Ngunit sa kanyang nga mata, wala nang takot, tanging isang huling, nakalap na determinasyon. Ang pinto, sabi niya, ang kanyang hininga ay paputol-putol. Itinuro niya ang isang blangkong pader sa kabilang dulong ng silid kung saan dapat naroroon ang daan papunta sa kusina, isang ilusyon. Dahan-dahan siyang lumakat patungo sa pader na iyon, hindi pinapansin ang mga aninong gumagapang sa kanyang mga paa. Inilapat niya ang kanyang kamay na punong dugo sa malamig na pader. Ang dugo ng tao na may malayang kaloban ay lason sa kanilang mahika. Bulong niya na parabang inulit ang isang sinaunang kaalaman. Sa pagdikit ng kanyang kamay, ang pader ay umalo na parang tubig. Isang nakakapasong tunog ang narinig at ang ilusyon ay nagsimulang masira. Ang hugis ng isang pinto na yari sa kahoy ay dahan-dahang lumitaw mula sa blangkong pader. Ang ginawa ni Tianida ay isang aktong ng pagsasakripisyo. Ang paggamit niya ng kanyang huling lakas at ng kanyang malinis na dugo laban sa mahika ng bahay ay tuluyang umubos sa kanya. Nang tuluyang lumitaw ang pinto, ang kanyang nga mata ay nawala ng liwanag. Ang kanyang katawan ay bumaksak sa sahig, wala ng buhay. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan at pagdadalamhati ang bumalot sa grupo. Ang babaeng nagbigay sa kanila ng babala, ng sandata, at ngayon, nang daan palabas, ay naksakripisyo ang kanyang buhay para sa kanila. Ngunit ang malakas na sigaw ni Marco, ang gumising sa kanila mula sa pagkatulala. Tara na, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basa sa kalungkutan at galit. Huwag nating hayaang masayang ang buhay niya. Hinila niya si Lara na nakatitik sa walang buhay na katawan ni Tianida. Ang liwanag mula sa anting-anting ni Lito ay tuluyan ng humina at ang bata ay bumaksak. Hinang-hina ngunit nagawa ang kanyang tungkulin. Binuhat siyang isa sa mga kaibigan ni Marco. Pinaktulungan nilang itulak ang bagong lumitaw na pinto. Bumukas ito at isang buksong malamig at sariwang hangin ng gabi ang sumalubong sa kanila ang hangin ng labas. Sunod-sunod silang pumasok at sa kanilang likuran, narinig nila ang nakakayanik na sigang purong galit mula kina Lola Elvira at Rico. Alam ng maito na sila'y nakatakas. Sinarado nila ang pinto at sa paglingon, natakbuhan nila ang kanilang sarili sa likod bahay. Ngunit ang tanawin ay hindi nakdulot ng kaginhawaan. Sa kanilang harapan sa gitna ng isang patay na hardin nakatayo ang isang dambuhala at sinaunang punong balete. Ang maugat nito ay kasing kapangam sawa, gumagapang sa lupa na parang magalamay. Ang masanga nito ay tila mabuto ang kamay na umaabot sa madilim na langit at mula sa guwang sa katawan nito, isang mahina at maberde-berdeng liwanag ang marahang tumitibok na parang isang may sakit na puso. Iyon ang pusong kasamaan. Sa kanilang likuran, ang bahay ay umungol na parang isang nasugatang hayop. Nasa labas na sila ng mapader. Ngunit ngayon, sila ay nasa pinakasentro ng kapangyarihan ng kawe. Narating na nila ang huling yuktong kanilang laban. Nakatayo sila sa patay na hardin. Ang malamig na hangin ay tila bumubulong ng masinaw ng sumpa. Sa kanilang harapan, ang dambuhalang puno ng balete ay hindi lamang isang puno. Ito ay isang trono ng kasamaan. Isang monumento sa daan-daang buhay na kinuha nito. Ang naugat nito, nakasingkapal ng ngasawa, ay tila marahang gumagalaw sa lupa. Ang ngasangan nitong walang dahon ay parang ngabutuhang kamay na naghahangat na kamkami ng kalangitan. At sa guwang sa gitna ng katawan nito, ang maberde-berdeng liwanag ay tumitibok ng may regular na ritmo. Isang may sakit na puso na nakakalat ng lason sa buong lupain. Ang ilaw sa loop, humihingal na sabi ni Lito, habang inaalalayan siya ni Elara. Ang kanyang mukha ay maputla, at ang liwanag mula sa kanyang anting-anting ay bahagyo na lamang kumikislap. Iyon ang puso, en bahay, nga halimaw, ng lahat. Kailangan nating wasakin iyon. Bago pa man sila makagawang plano, ang pinto mula sa kusina ay bumukas ng may nakakayanik na lakas, nawasak mula sa kanyang nga bisagra.
Mula rito, lumabas sina Lola Elvira at Rico, hindi na umatras, kundi sumusugot na may purong pagnanais na pumatay. Ang kanilang maanyo ay mas lalo pang naging halimaw, na parabang ang kalapitan nila sa puno ay nagpapalakas sa kanila. MJ Apeste, sigaw ni Lola Elvira. Ang kanyang boses ay umanik sa buong paligid, na nagpatay sa mga natitirang kuliglik sa hardin. Nangahas kayong yapakan ang aming banal na lugar, ang hadin kung saan namin inililibing ang mga buto ng aming mga kinain. Ngayon, ang inyong masariwang buto ang magiging pataba sa mga ugat ng aking kapangyarihan. Wala nang salita, sigaw ni Marco. Ang takot sa kanyang mamata ay napalitan ng determinasyon ng isang kapatid na handang mamatay para sa kanyang pamilya. Dumampot siya ng isang makapal na sanga na bakli mula sa isang patay na puno. Ako ang harapin mo, halimaw, sigaw niya. Ang kanyang nga mata ay nakatutok kay Rico. Tumingin siya sa kanyang makaibigan. Tulungan ninyo ako! Huwag ninyong hayaang makalapit ang dambuhalangyan sa kanila. Tumingin siya kay Elara. Elara, protektahan mo si Lito. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin. Kami na ang bahala dito. Tumango si Elara. Ito na ang huling laban. Nagsimula ang huling yugto ng kanilang bangungot. Si Marco at ang tatlo niyang natitirang kaibigan ay sumugot kay Rico. Nagsimula ang isang brutal at primitibong labanan ng lakas. Si Rico ay isang bundok ng galit at laman. Bawat hawi ng kanyang makuko ay lumilikha ng hangin na kayang tumumba ng isang tao. Ngunit ang grupo ni Marco ay lumaban ng may tapang na isinilang mula sa desperasyon. Gumamit sila nga mabato, kahoy at ng kanilang makamaw. Umilag, umaatake, nagtutulungan. Isa-isang tinatamaan si Rico nga atakang hindi gaanong nakakasakit sa kanya, ngunit sapat na para makuha ang kanyang buong atensyon. Habang nagaganap ang labanan ng mamortal, isang ibang uring ng digmaan ang nangyayari malapit sa puno. Si Lola Elvira, na hindi na interesado sa pisikal na labanan, ay itinuon ang kanyang kapangyarihan kina Elara at Lito. Ang munting bantay, sit-sit niya. Tatapusin ko na ang lahi ng iyong maninuno. Ikinumpas niya ang kanyang mamahabang kamay at ang maugat ng balete ay nakabuhay. Mula sa lupa, ang ito ay bumuwal na parang mamakakapal na ahas. Mabilis na gumagapang patungo sa dalawa. Elara, sigaw ni Lito. Mabilis na kumilos si Elara. Inilabas niya ang natitirang asin mula sa supot ni Tianida ay lumikangang isang bilog sa paligid nila ni Lito. Sa pagtamang maugat sa linyang maalat, ang ito ay umusok at umurong sa sakit. Ngunit ang maugat ay hindi sumusuko. Patuloy silang sumusubo na pumasok sa bilog. Hindi pa tapos si Lola Elvira. Mula sa kanyang bibig, isang kawan ng malalaking itim na gamo-gamo ang lumabas. Ang kanilang pakpak ay lumilikang isang nakakabinging ingay. Lumipad sila patungo sa kanila. Ang kanilang nga mata ay malilit na pulang tuldok. Ginamit ni Elara ang huling sandata, niya ang suka. Iwinisik niya ito sa hangin. At ang nagamu-gamo na natamaan ng maasim na likido ay nalusaw na parang abo. Siya ang kalasak. Siya ang pader sa pagitan ni Lito at ng tiktik. Lito, ngayon na. Pasigaw niya. Gawin mo na. Nakapikis si Lito. Ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya ay itinuon sa anting-anting. Ang puting liwanag nito ay muling nakalap, mas maliwanag pa kaysa dati. Patawarin na ako. Mga ninuno, sa paggamit ng sagradong liwanag bulong niya, itinutok niya ang anting-anting sa tumitibok na puso empuno para SAMGA biktima niyo, para kay Tianida, sigaw niya. Isang nakakasilaw na sinangang purong puting liwanag ang bumulusok mula sa anting-anting. Isang sinangang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Tumama ito ng diretso sa maberde-berdeng ilaw sa loob ng puno. Isang nakakabinging sigaw ang narinig hindi mula sa tao o hayop, kundi mula sa puno mismo. Ito ay ang tunong libu-libong kaluluwa na sabay-sabay na sumisigaw sa paglaya. Ang buong lupa ay yumanik. Kasabaying sigaw ng puno, si Lola Elvira ay napaluhot. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Isang itim na likido ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang koneksyon niya sa puno, ang pinakmumulan ng kanyang immortalidad ay napuputo. Isang malakas na paksabong liwanag at kadiliman ang naganap mula sa puno. Ang maberde-berdeng puso ay sumabok. Ang punong balete ay nanginginig ng marahas. Ang katawan nito ay nakakaroon ng malalaking bitak. At mula sa mga bitak,
Isang maitim at mabahong usok ang lumalabas. Ang masanga nito ay nababali at nalalaglag. Ang maugat nito ay umurong pabalik sa lupa. Si Lola Elvira na nakaluhod ay nagsimulang matuyo. Ang kanyang balat ay naging parang isang tuyong dahon. Ang kanyang katawan ay naging abo. At sa isang ihip ng hangin, siya ay naglaho. Wala nang natira kundi ang alaala ng kanyang kasamaan. Sa kabilang banda, si Rico, na malapit ng talunin si Marco, ay biglang huminto. Umungol siya, hindi sa galit, kundi sa pakalito at sakit. Tumingala siya sa langit at ang kanyang malaking katawan ay nagsimulang makaroon ng mabitak katulad ng sapuno. Ang lakas na bumubuhay sa kanya ay biglang nawala. Sa isang huling, malakas na sigaw na punong pihati, ang kanyang katawan ay gumuho, naging isang bundok ng alikabok na agad ding tinangay ng hangin. Tapos na ang laban, ang punong balete ay isa na lamang nabubulok na bangkay. Ang bahay sa kanilang likuran ay umungol sa huling pagkakataon at nagsimulang gumuho. Ang nga pader nito ay bumabagsak, ang bubong ay lumulubok hanggang sa ito'y naging isang tumpok na lamang ng ngalumang kahoy at bato. Ang katahimikan na pumalit ay nakabibingi. Ang grupo ay nakatayo sa gitna ng pagkawasak. Duguan, pagod na pagod, ngunit buhay. At sa unang pagkakataon mula nang sila'y maligaw, sila ay tunay na malaya. Ang bangungot ay tapos na. Nang tumahimik ang lahat, ang tanging natira ay ang marahang pag-ihip ng hangin at ang tunog ng kanilang pagod na pahinga. Ang nakakalasong presensya ng puno ng balete ay naglaho na, at ang lupa sa kanilang paanan ay hindi na malamig at patay. Sa silangan, isang manipis na linya ng kulay ginto ang nagsimulang gumuhit sa madilim na kalangitan, isang pangako ng pag-asa. Dahan-dahan, ang pagsikat ng araw ay nagsimula. Ang maunang sinak nito ay gumapang sa lupain, tinataboy ang mahuling anino ng kanilang mahabang bangungot, at sa ilalim ng lumiliwanag na umaga, isang kakaibang pagbabago ang naganap. Ang madurok na bato at nabubulok na kahoy ng gumuhong bahay ay tila natunaw pabalik sa lupa na parang hindi kailanman umiral. Ang bangkay ng dambuhalang puno ay naging isang ordinaryong, luma at patay na puno lamang, at ang patay na hardin sa paligid nito ay naging isang ordinaryong parang napunong ng matataas na damo at ligaw na bulaklak. Nakatayo sila sa pamilyar na landas na nilamon ng hamog, na parabang ang lahat ng nangyari ay isa lamang masamang panaginip na kanilang pinaksaluhan. Duguan, sugatan at pagod, nagsimula silang maglakad pabalik sa baryo. Ang bawat hakbang ay mabigat, hindi lamang dahil sa kanilang nga sugat, kundi dahil sa bigat ng maala-alang kanilang dala. Pagdating nila sa sentrong San Isidro, ang masiglang piyesta ay isa na lamang alaala. Ang matao ay abala sa pagwawalis ng makalat at pagbabaklas ng mapalamuti, ngunit mayroong kakaiba. Walang sinuman ang tila nakapansin sa kanilang kalagayan. Walang nagtanong kung bakit punit-punit ang kanilang madamit o kung bakit sila may madugo at galos. Para sa mga taga-baryo, sila ay isa lamang grupo nga dayo na pagod mula sa makdamak na pagdiriwang. Nakita ninyo ba ang malaking bahay? Sa dulo nga landas na iyon, desperadong tanong ni Marcos sa isang matandang nagwawalis sa tapat ng simbahan. Tumingin lamang sa kanya ang matanda ng may halong pagtataka at awa. "Iho, walang bahay doon." Sagot nito. "Gubat lang ang nandun mula pa nung panahon ng nga ninuno ko. Marahil ay nalasing lang kayo ng husto kagabi." Napagtanto nila na ang kasamaan ay hindi lamang nagnanakaw ng buhay, kundi nagnanakaw din ng alaala. Binura nito ang sarili nitong pagiral mula sa isipan ng nga tao na nagiwan sa kanila, ang manakaligtas bilang matanging saksi sa isang katotohanang walang sinuman ang maniniwala. Umupo sila sa isang bangko sa plaza upang magpahinga. Dito na nagsalita si Lito. "Tapos na ang tungkulin ko sa ngayon," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Tumingin siya sa direksyon ng gubat. Ang kasamaan ay natutulok lang, hindi ito tuluyang namamatay. Ngunit huwag kayong mag-alala, laging may isang bantay na magbabantay. Ngumiti siya sa kanila, isang ngiting puno ng pasasalamat. "Salamat sa inyong tapang. Kung wala kayo, marahil ay nag-iisa pa rin akong nagbabantay hanggang ngayon." Tumayo siya. "Saan ka pupunta?" tanong ni Elara. "Babalik sa anino," sagot niya, "hanggang sa muling kailanganin." At sa pagtalikot niya, lumakat siya patungo sa natitirang hamong ng umaga.
Hindi siya naglaho na parang bula. Dahan-dahan lamang siyang lumakat, at habang lumalayo, ang kanyang anyo ay tila lumalabo, humahalo sa liwanag at anino, hanggang sa wala na sila, at tanging ang umaga na lamang ang natira. Naiwan silang nakatulala, hindi sigurado kung ang batang lalaki ay totoo isa lamang espiritong ipinadala upang tulungan sila. Umupo sina Elara at Marco sa tabi ngang isa't isa, habang ang kanilang nga kaibigan ay tahimik na ginagamot ang kanilang nga sarili. Tinitinan ni Elara ang kanyang kuya. Ang kanyang malakas na kuya na ngayoyimay, mga bakas ng takot sa kanyang nga mata. At tinitingnan naman siya ni Marco, hindi na bilang isang pasowe na nakababatang kapatid, kundi bilang isang kapo mandirigma. Elara, patawarin mo ako. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay basak. Sa lahat ng pagkakataon na minalit kita, na hindi ako naniwala sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa pagiging matigas ng ulo mo at pagsunod sa amin. Wala na kami ngayon. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ikaw ang pinakamatapang sa ating lahat. Isang luha ang tumulo mula sa mata ni Elara. Ngunit hindi ito luha ang kalungkutan, kundi nga ang pag-unawa. Sa wakas, nakita siyang kanyang kuya. Pinoprotektahan mo lang ako. Kuya, sagot niya. Ngayon naintindihan ko na. Sa sandaling iyon, ang kanilang relasyon ay muling nabuo, mas matibay, pinatigas ng apoy ng isang karanasang sila lamang ang makakaunawa. Nang sila'y handa ng umalis, nakahanap sila ng isang jeep na pabalik sa siyudad habang papalayo ang kanilang sinasakyan. Hindi mapigilan ni Elara na lumingon pabalik sa huling pagkakataon. Tumingin siya sa linya ng mga puno sa gilid ng daan, sa lugar kung saan dapat nakatayo ang bahay. At sa isang saglit, sa ilalim ng init ng araw na nagpapalon sa hangin, nakita niya ito. Isang mahinang anino, isang balangkas ng isang malaking bahay na hindi dapat naroon nakatayo sa pagitan ng mapuno. Isang multo, isang alaala, isang babala. Kumurap siya at sa kanyang pagmulat wala na ito. Gubat na lamang ulit. Ngunit ang imahe ay nanatili, nakatatak sa kanyang isipan. Ang bangungot ay tapos na, ngunit alam niya sa isang sulok ng kanyang puso na habang buhay niyang daladala ang isang piraso nito. Isang paalala na may mapinto na kahit naisara mo na ay hindi mo matitiyak kung tunay nga bang nakakandado.